Po. Ang title po ng message natin ngayon is It's Not Too Late for You to Win. Sasabihin mo nga sa katabi mo, hindi pa huli ang lahat para manalo ka. Yan. Taas kamay ang gustong manalo. Yan. Amen. Lahat naman tayo, di ba? Ayaw natin po ng natatalo, gusto natin manalo sa buhay. And ngayong umaga na to, the Lord will encourage us sa pamamagitan ng mga salita na to na aanahin natin, na pag-aaralan natin. Kaya naman, hanggat maaari, di ba, sabi mo nga sa katabi mo, makinig kang maigi. Ayan. Para talagang wala pong sayang sa salita ng Diyos. Ay tapos, ang verse natin dito ay John 11:21. Sabi nga dyan, sinabi ni Marta kay Jesus, Panginoon, kung nandito kayo, ay hindi sana namatay ang kapatid ko. So, dyan, parang iniisip natin dyan, di ba, na parang late na. So, yan. Parang iniisip niya dyan ni Marta, di ba? Lord, kung andito ka lang kasi sana hindi namatay si Lazarus. Parang sinasabi niya na, Lord, kasi late ka eh. Yan tuloy namatay yung kapatid ko kung ipaparaphrase natin. And alam niyo, nung nakaraan, may kausap ako. Ayan, yung kausap ko nung nakaraan, makinig ka maigi. Ayan, nung nakaraan kasi, parang may, kausap ako na sinasabi niya, ito daw 2024. Parang kasi 'di ba, kiniklaim natin ng 2024, pagpapalain tayo ni Lord, mangyayari yung kalooban ni Lord sa buhay natin, ipopromote tayo ni Lord, i-increase tayo ni Lord. Tapos sabi niya parang pero bakit ganun? Parang taliwas, iba yung nangyayari, 'di ba? Na instead na ganito, ganyan. Tapos sabi ko sa kanya, teka, tapos na ba ang 2024? 'Di ba? Parang yung na ba? December 31 na ba 2024? Kaya sabi ko, marami pang pwedeng mangyari. Marami pang pwedeng maganap. Di ba? Sabi ko, si Jesus in 3 days, sa ikatlong araw, di ba, nabuhay siya na mag-uli. Di ba? So, sa tatlong araw na yun, kumilos ang Panginoon. And how much more sa atin, sa mga buhay natin, sa nalalabi pa na buhay natin. And most of the time, may mga pagkakataon din sa buhay natin, parang nararamdaman natin, parang feeling natin, talo tayo. Di ba? Sino nakaranas sa inyo noon na parang feeling mo talunan ka, ayan ka na naman, mahina ka na naman, o kaya naman parang hindi nangyayari yung inaasahan mo. Tatandaan mo, it's not too late. Diba? Tatandaan natin, hindi pa huli ang lahat. And dun sa kausap kong yon, may mga pagkakataon, ganun din yung nararamdaman natin, na parang nandito tayo sa waiting room, Panginoon, next natin, na nag-iintay sa turn natin, di ba? Na minsan may mga, lalong-lalo na, yun nga, di ba, yung sabi sa Romans, na makiiyak sa mga umiiyak at makisaya sa mga nagsasaya. Pero yun nga, yung umiyak sa mga umiiyak, parang para sa atin, madali lang yun. Di ba? Kasi madali lang naman umiyak, makiramay. Pero minsan, ang pinakamahirap daw na gawin, yung mag-rejoice ka to those who rejoice. Yung sumaya ka rin sa mga nagsasaya. Bakit? Kasi lagi mong naiisip, sana ako rin, ganon. Diba? Halimbawa, may boyfriend na yung kaibigan mo, ikaw wala pa. Parang paano mong mai-apply yung rejoice with those who rejoice. Diba? Na paano ako makikisaya sa kanya, ako nga wala pang boyfriend. Diba? Parang ganon. Halimbawa, nag-post yung kaibigan mo, ang sweet-sweet nilang mag-asawa. Diba? Oo, parang okay lang naman makirejoice, pero parang sa isip-isip mo, paano yung asawa ko nga hindi sweet sa akin? Parang ganon. Di ba? Kaya minsan, parang it takes talaga yung, kumbaga parang yung pag-fill in ng Holy Spirit para magawa mo yung mga sinasabi sa Bible, di ba? Na weep with those who weep, tapos rejoice with those who rejoice, di ba? Kasi nga, iba yung nangyayari sa'yo. Pero alam nyo, kung nandyan man kayo sa lugar na yan, nasa waiting room man kayo, ano man ang iniintay nyo, ito ang sinasabi dyan, it is not too late. Sabi, it is not too late for God to do what He has promised. It is not too late for the answers to your prayers to manifest. Amen? Ayan, sabi nga dyan, it is not too late for the Lord to visit you and turn your life around. And it is not too late for the Lord to give you beauty for ashes, joy instead of mourning, and praise instead of despair. Diba? Hindi pa huli ang lahat para maranasan natin yan. Ano pa? It's not too late for God to change your story para iba yung kwento mo. And it is not too late for Him to turn your mourning into dancing. Put off your sackcloth and clothe you with gladness. Diba? Kaya naman,
tatandaan natin, hindi pa huli ang lahat. 'Di ba? Sabi mo sa katabi mo, hindi pa huli ang lahat. 'Di ba? Magbabago pa ang buhay mo. Yan, hindi pa huli ang lahat, kaya gumising ka. Ayan, 'di ba? Kaya gising tayo. And syempre, pinaka maganda sa lahat, it is not too late for you to win. And kagaya nga po ng declaration natin ngayong buwan na ito, na tayo po ay mananalo. Diba? Mananalo tayo sa lahat ng mga pinagdadaanan natin, sa mga sitwasyon, sirkumstansya ng buhay natin, at mananalo tayo sa lahat ng mga ginagawa ng kaaway. And tatandaan natin, sa mundo nga na to, marami tayong mga tribulation. Pero sabi ng Panginoon, but be of good cheer, I have overcome the world. Natalo ko na ang mundo na to. Kaya kung sa atin, kung gusto nyong ma-encourage, kung gusto nyong pang mapalakas, di ba, tanggapin natin ang mensahe na ito. And unang-una nga, ito, sino yung mga sample na, kumbaga, hindi naging huli sa kanila ang lahat, di ba, para manalo. Una niyan po ay si King David at saka si Mephibosheth. Yan, sino na nakabasa ng kwento ni Mephibosheth? Siya po ay apo ni Saul, and then may insidente kasi na, yun nga, nalaglag siya, kaya naman, yun nga, siya, di ba, napilay siya. And maraming mga tao ang nag-iisip na posibleng itong si Mephibosheth, di ba, ay mamatay na sa kanyang pagkapilay. O kaya naman, mamatay na hindi pa siya nakakabalik sa palasyo. 'Di ba? Sa kanyang sa palasyo ng lolo niya, 'di ba? And nung naiisip niya 'yon, 'di ba? Bigla namang ito ang nangyari. Sa 2 Samuel 9 verse 1, isang araw nagtanong si David, "May natitira pa ba sa sambahayan ni Saul na maaari kong pakitaan ng kabutihan alang-alang kay Jonathan?" Isipin niyo maigi nung time na naiisip ni Mephibosheth na huli na ang lahat, sabay naman naisip ni David, di ba, nahanapin siya at bigyan siya ng kabutihan. Pakitaan siya ng kabutihan. Pero alam niyo ba kung saan nakatira nun si Mephibosheth? Ayan. So nakatira siya sa Lo-debar. Yan. Lo-debar. Sabihin niyo nga, Lo-debar. Yan. Ang ibig sabihin ng Lo-debar pala ay no pasture, not a pasture, pastureless, nothing, pastureless, or no communication. So meaning to say, nakatira siya sa walang komunikasyon. Di ba? Hindi magandang lugar. Nothing, kumbaga. Di ba? Sabi, he was living in no communication, Lo-debar, o kaya naman forgotten. Di ba? Nakalimutan ng lugar. Until David, his father's friend, sent a communication to him. Kaya nga dyan pa lang, may lesson na dyan. Na kapag tayo, feeling natin, forgotten na tayo ay nakalimutan na, tatandaan nyo, baka isang araw, di ba? Perhaps today, alalahanin ka ng Panginoon. Amen? Kaya do not lose hope. Never give up. Di ba? Fight the good fight of faith. Bakit? Kasi surely, aalalahanin ka ng Panginoon. Kaya nga sabi dyan, it's not too late. All hopes are not lost for you. Amen? Amen? Amen. Sabi, it is not too late for God to intervene in your situation. It is not too late for you to enjoy divine favor. Kaya naman sa mga nakakaramdam dyan na parang feeling nyo, no communication, walang pabor, walang nangyayari sa buhay nyo, di ba? Isang araw, pwedeng mag-turn around ang lahat ng bagay. Kasi God can intervene in your situation. Kaya kagaya ni Mephibosheth, ayan, sa 2 Samuel 9:7, ito ang sinabi ni David sa kanya. Sinabi ni David sa kanya, "Huwag kang matakot. Ipinatawag kita dahil gusto kitang pakitaan ng kabutihan dahil sa iyong amang si Jonathan. Ibabalik ko sa iyo ang lahat ng lupain ng iyong lolong si Saul at hindi lang dito ka na palaging kakain kasama ko." Diba? Isipin nyo yung favor na binigay, diba, kay Mephibosheth. And kung totoosin, kapag kasi tinrace nyo kung ano yung history, ano ang kwento, diba, si Saul talagang hinahunting niya, kinakalaban niya si David. Pero isipin nyo maigi, itong si David, dahil nga siya ay may takot sa Diyos, ginawan niya pa rin ang mabuti, si Mephibosheth. And at the same time, dahil nga sa pag-alala niya, sa tatay nitong si Mephibosheth. Sino ang tatay ni Mephibosheth? Sa mga nagsa-Sunday school. Sino? Si Jonathan, di ba? Di ba, BFF yan, si Jonathan, talaga namang close na close. Di ba? Sila ni David. Okay, kaya naman, sa pamamagitan ni Jonathan, di ba, inalala
ni David si Mephibosheth, di ba? Kaya ganun din. Sa buhay natin, alam nyo ba, dahil kay Jesus, aalalahanin ka ng Panginoon, di ba? Si Jesus po ang ating Jonathan, di ba? Na sa pamamagitan niya, aalalahanin tayo ng Diyos. At hindi lang yon. Nung time na tinanong ni Mephibosheth, si David, ano ang ginawa ko sa'yo? Bakit mo ko tinatrato ng ganito? Bakit ganyan kakabait sa akin? Hindi lang yon yung sinabi ni David. Ito pa, sabi ni David sa 2 Samuel 9, verse 9 to 10, pagkatapos, ipinatawag pa ng hari si Ziba. Sabi nyo nga, Ziba. Ayan, di ba? Ang dating utusan ni Saul at sinabi, ibinigay ko na sa apo ng amo mong si Saul ang lahat ng ari-arian ng kanyang lolo. Tapos ano pa? Ikaw, ang mga anak mo at ang mga utusan mo, ang magsasaka ng lupain para sa kanya. At dapat mong dalhin sa kanya ang mga ani para may pagkain ang sambahayan ng amo mo. Pero si Mephibosheth naman ay kakaing kasama ko. Diba? Sabi, may 15 na anak na lalaki at 20 na utusan si Ziba. Sipin nyo binalik lahat ng kabuhayan, mga business, tapos binalik din yung mga katiwala, di ba? Yung mga katulong, kasambahay, di ba? Tapos inuutos pa ni David na kayo ang magsasaka sa lupain niya. Tapos ibibigay niyo lahat sa kanya. At hindi lang yon, lagi na siyang kasama, di ba, sa pagkain ko. Di ba? Kung ikaw ang ginawang ganyan, di ba? Kung sa'yo ginawa yan, happy ka? Amen, di ba? Talagang hari kasama mo, isipin niyo si Mayor. Kada lunch, dinner kasama mo. Wow! Di ba? At yan, ang nangyari kay Mephibosheth. And ngayon, alam nyo, sinasabi natin yan sa inyo, sinasabi ng Bible yan sa atin, para tayo, maisip din natin na pwedeng mangyari sa atin yan. Sabi nga, the Bible does not tell us how many years Mephibosheth had lived in Lodebar before David brought him back to Jerusalem and showered on him favor. But anyone who had thought Mephibosheth would die in Lodebar was making a mistake. Bakit? It was not too late for God to change Mephibosheth's story. Kaya alam nyo, ganun din, sa mga taong nag-iisip sa'yo na ganyan ka na, hindi ka na magbabago, hindi na magbabago yung sitwasyon mo, forever ka nang mahirap, alam nyo, nagkakamali sila. Kasi in one moment, pwedeng mabago ang lahat. Pwedeng baguhin ng Diyos ang kwento ng buhay mo. Amen? Broken-hearted ka ngayon, baka bukas may bumuo na sa'yo. Diba? Broken yung bulsa mo, baka bukas, diba? Buong-buo na yan. Diba? Amen? Diba? May sakit ka ngayon o may nararamdaman ka, bukas, magaling ka na. Amen? Kaya do not lose hope. Huwag kang mawawala ng pag-asa. Diba? Kaya sabi nga, dinideclare natin ito, whatever situation you're in now, it is not too late for you to experience a positive change. Amen? Yan. Sabi mo sa katabi mo, mangyayari sa iyo yan. Yan. Kaya yung picture na to, yan yung parang picture na si Mephibosheth ay nakakain sa table ni Haring David. Sumunod naman, na bago ang kwento, naging winner na winner, ay itong si Abraham and Sarah. Ano ang kwento nila? Diba? Para sa mga nagsa-Sunday school dyan, sila po ay mga matanda na. Tapos, hindi lang matanda, wala pang anak. Diba? Pero isang araw, ano ang sinabi ng Diyos kay Abraham? Sabi, nang marinig ito ni Abraham sa Genesis 17, nagpatira pa siya bilang paggalang sa Diyos. Pero tumawa siya. Imagine niyo yon. Diba? Yung parang lang sa Panginoon, pero tawang-tawa, di ba? Sabi dyan, pero tumawa siya sa kanyang narinig. Sinabi niya sa kanyang sarili, magkakaanak pa ba ako na nasa 100 years old na ako? Sabi niya, at si Sarah, mabubuntis pa ba siya? 90 years old na siya. Di ba? Sinabi ng Diyos, 18, kung ganun po, sinabi niya sa Diyos, kung ganun po ang mangyayari, pagpalain nyo na rin po ang anak kong si Ishmael. Kasi alam niyo bakit ganyan yung sinasabi ni Abraham? Kasi sa likod ng isip niya, oo, nakikinig siya sa Panginoon, pero ang nasa isip niya, si Ismael, baka ang sinasabi ni Lord, si Ishmael. Di ba? Naranasan niyo ba yan? Yung parang, kunwari, ang pangako sa'yo ni Lord, 100,000 ka. 10.
Tapos iisipin ni Tenten, siguro si Althea ang gagamitin. Di ba? Parang ganon din yung kay Abraham. Ay, siguro ang sinasabi si Ishmael. Kaya ganon yung naisip niya. Pero alam niyo ba, sa Jeremiah 29:11, ano ang sinasabi dyan? Alam ko kung paano ko tutuparin ang mga plano ko para sa kabutihan nyo at hindi sa kasamaan nyo. At plano para bigyan kayo ng pag-asa na magkaroon kayo ng mabuting kinabukasan. Yan ang isip ng Panginoon. Pero ang isip ni Abraham, yun nga, di ba, limited. Iniisip niyo yung edad ni Sarah, tapos iniisip niya, baka si Ishmael yun, di ba? Kaya naman, tapos sa susunod na kwento, ito nga, kaya sabi ng Genesis 17:19-21, sumagot ang Diyos, ang totoo ay ito. Ang asawa mong si Sarah, ang anak ng lalaki, at papangalanan mo siyang Isaac. Sa kanya ko ipagpapatuloy ang kasunduan ko sa iyo, at magpapatuloy ang kasunduang ito sa mga lahi niya magpakailanman. Tungkol naman kay Ishmael, next natin, narinig ko ang kahilingan mo para sa kanya. Pagpapalain ko siya at bibigyan ng maraming lahi. Magiging siya ng 12 pinuno at ang mga lahi niya ay magiging mga tanyag na tao. Tapos 21, kaya lang, ang kasunduan ko sa iyo ay tutuparin ko lang kay Isaac at sa mga lahi niya. Ipapanganak ni Sarah sa ganito ring panahon sa susunod na taon. So, ibig sabihin, kinlaro na ng Diyos yung plano niya kay Abraham. Hindi si Ishmael, ha? Oo, pagpapalain ko siya, pero kay Isaac. Si Isaac ang gagamitin ko. Naintindihan nyo? Kaya dyan, parang binubuo na ng Diyos ang paniniwala, pananampalataya, nililinaw niya na kay Abraham. And alam nyo, habang syempre sinasabi to ng Panginoon kay Abraham, syempre naririnig din to ni, naalala niyo yung kwento din nun ni Sarah. Sa Genesis 18:12 naman, ito rin, tumawa rin tong matandang ito. Sabi, tumawa si Sarah sa kanyang sarili at nag-isip-isip, sa katandaan kong ito, masisihan pa ba akong sumiping sa asawa ko? Sabi na matanda na rin para magkaanak kami. Parang sasalitaan natin na to, yung asawa ko wala nang asim yan tapos magkakaanak pa kami. Di ba? Parang kahit ako hindi na ako maasim, yung kilikili ko lang. Di ba? Parang gano'n. Parang natatawa siya sa mga sinasabi, di ba, ng Diyos. Pero sa 13 and 14, narinig kasi yun ni Lord Nagtanong agad ang Panginoon kay Abraham, bakit tumatawa si Sarah? At sinasabi, magkakaanak pa ba ako ngayong matanda na ako? Verse 14, sabi, may bagay ba na hindi magagawa ang Panginoon? Tulad ng sinabi ko, babalik ako rito sa ganito ring panahon, sa susunod na taon, at magkakaroon ng anak na lalaki si Sarah. And alam naman natin, di ba, ang kwento, ano nangyari? Kina next year, di ba, nagkaanak nga. Di ba, si Sarah. Amen? Kaya tingnan nyo to. Nung nagkaanak siya, sinabi ni Sarah, pinatawa ako ng Diyos. At kahit sinong makarinig ng tungkol sa nangyari sa akin, ay matatawa rin. Diba? Kaya nga ang pangalan ng anak nila ay Isaac. Ibig sabihin, tawa. Diba? Kaya isipin nyo maigi yun, anak mo ang pangalan tawa. Kada tatawagin siya, uy, tawa, na matatawa yung mga tao. Diba? Kasi yun yung palatandaan na nagsabi ang Diyos ng pangako, pero tinawanan lang niya. Pero alam niyo ang maganda dito, although tinawanan niya, pero natupad pa rin. Amen? Kaya anong mensahe sa atin ito? Sabi dyan, God will make you laugh too. Patatawanin. Amen? Yan. Sample nga dyan ng tawa. Di ba? Sabi, your weeping will end. Yung pag-iyak mo, matatapos yan. Diba? Your laughter will begin. Tatawa ka. Magsisimula kang tumawa. Amen? Sino sa inyo iyak ng mga nakaraan? Ang prophecy sa'yo, in Jesus' name, tatawa ka na ngayon. Huwag mo lang gawing mag-isa, ha? Tapos gaganong-ganon. Diba? Sabi, He will turn your lamentation to jubilation. Bakit? It is not too late for you. Amen? Pero kung halimbawa may pananampalataya ka nga, dapat unahin mo daw yung tawa mo. And alam niya, nakakatawa, kasi sabi ni Mark Hankin, sabi daw ng medical science, ang katawan pala natin, hindi niya nadidistinguish kung ano yung totoong tawa tsaka pekeng tawa. Parehas nakakapagpagaling ng katawan yung totoong tawa tsaka pekeng tawa. Kaya sabi ni Mark Hankins, una, pekein mo muna.
susunod, totoo na yan. Amen? Ha 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 ha, mayaman na ako. Ha 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 ha, magaling na ako. Ha 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 ha, may boyfriend na ako. Di ba? Sa susunod, magiging totoo na yan. Di ba? Bakit para may nagre-react dyan? Sa susunod, di ba? Ha ha ha, may trabaho na ako. Di ba? Amen? Amen? Amen. Di ba? Kaya ngayon mag-rejoice ka. Di ba? Mag-rejoice ka agad. Bakit? Kasi patatawanin ka ng Panginoon. And alam nyo, kagaya ni Sarah, minsan sa buhay natin, una, yung kumbaga parang, 'di ba, parang minsan mahirap para sa atin yung paniwalaan, yung ganito, ganyan. Pero darating yung time, alam nyo, tatawanan nyo na lang yung mga bagay na yan, 'di ba? Matatawa kayo na, grabe, ang drama ko naman noon, 'di ba? Binrake lang ako ni ganito, iiyak-iyak ako, 'di ba? Darating yung time, tatawanan nyo na lang yung mga pinagagagawa nyo sa buhay. And sunod naman, si Elizabeth at saka si Zacarias. Same story. Matanda na rin, pero hindi magkaanak. Di ba? Pero ano nangyari? Isang araw, sabi nga dyan, nagpakita ang anghel kay Zacarias. At ito ang nangyari. Sa verse 12, nabagabag at natakot si Zacarias nang makita niya ang anghel. Pero sinabi sa kanya ng anghel, huwag kang matakot, Zacarias. Dininig ng Diyos ang panalangin mo. Magkakaanak ng isang lalaki ang asawa mong sa Elizabeth at Juan ang ipapangalan mo sa kanya. Okay? And sinabi ni Zacarias, verse 18 naman, paano po bang yayari ang mga sinabi nyo? Matanda na ako at ganun din ang asawa ko, ganun din ang inisip, parang kay Abraham, tsaka Isaac. Kaya sumagot ang anghel, ako si Gabriel. Naglilingkod ako sa harapan ng Diyos. Parang isipin nyo kilalang kilala ko siya, nakita ko kapangyarihan niya. Sabi, siya ang nagsugo sa akin para sabihin sa iyo ang magandang balitang ito. And verse 20, ngunit dahil hindi ka naniniwala sa sinasabi ko, magiging pipi ka. Sabi nga, hindi ka makakapagsalita hanggat hindi natutupad ang sinabi ko sa iyo. Sapagkat tiyak na mangyayari ang sabi ko pagdating ng panahong itinakda ng Diyos. Kaya, diba? After nun, hindi na siya nakapagsalita. Now, ngayon, sa kagaya ng sinasabi ko sa inyo nung mga una, bakit inalaw ng Diyos na mapipi si Zacarias? Sagot. Para hindi niya mahadlangan yung plano ng Diyos. Kasi bakit? Pwedeng, pinangakuan siya ng Diyos, pero alam niyo ba, pwede niyang hadlangan yon sa pamamagitan ng salita niya. Diba? Pwedeng pag-uwi niya, huy, magkakaanak daw tayo, ang tanda-tanda mo na. Diba? Ako rin, matanda na ako, diba? Tapos kinabukasan, ganun din. Parang di pa lumulobos dyan, baka hindi naman totoo yan, diba? Pwede kasing makancel yon. Diba? And alam niyo, ganun din sa buhay natin. May mga pagkakataon na sinasabi sa atin ng Panginoon, huwag ka na magsalita. Diba? Kasi bakit? Nakakancel lang ang blessing mo. Diba? Diba? Uy, pupunta tayo sa ganyan. Ay, baka hindi matuloy yan. Diba? Diba? Uy, pupunta ako sa, baka hindi makumpleto bayad ko. Diba? Ganun din, diba? O graduation na, ay, baka hindi ako ipasa ng teacher kong masungit. Diba? So, may plano ang Diyos, pero pwede kasi na kinakancel natin by the word of our mouth. Kaya minsan kapag alam nyong may inintay kayong blessing, ano dapat nyong gawin? Magpuri na kayo kay Lord o kaya naman tumahimik kayo at mag-antay. Diba? Kasi minsan, kakamurmur mo, kakakomplain mo, napipigilan ang mga blessing ng Panginoon. Naalala niyo yung mga Israelita? Dapat ilang araw lang yon. Diba? Pero inabot ng, ilan nga ba? 40 years. O, di ba? Inabot ng ganun. Reklamo. Di ba? Kaya sabi mo sa katabi mo, huwag kang magreklamo. Di ba? Huwag kang magduda. Okay? Kaya sabi nga dyan, at alam naman natin, di ba, kung ano ang nangyari. Di ba? Na nagkaanak sila hanggang doon sa araw na itinakda ng Panginoon. Sunod naman, ito rin, same scenario, di ba? Naalala niyo yung Shunammite woman? Sabi nyo nga, Shunammite. Shunammite. Ayan, yung Shunammite woman na nag-cater, di ba? Nag-welcome naman kay Elisha. Elisha, di ba? Ngayon, dahil nga may mensahe ang Panginoon, ito, sabi sa 2 Kings 4:16, sinabi ni Eliseo sa kanya,
Sa susunod na taon, sa ganito ring panahon, may kinakalong ka ng anak na lalaki. Yan ang prophecy, yan ang message ni Lord. Sumagot ang Shunammite woman, yung babae. Huwag naman po sana niyo kung paasahin, lingkod po kayo ng Diyos. Di ba? Parang sa panahon natin, uy, huwag kang bulaan, pastor ka. Di ba? Parang ganon. Di ba? Pero ano nangyari? Sa dulo, nagkaanak pa rin. Di ba? Kina next yearan, nagkaanak pa rin. Kaya ibig sabihin nito, matutupad ang pangako ng Diyos sa iyo. Mag-intay ka lang. And ito na nga yung kanina. Di ba? Sunod naman na kwento ng pagpapanalo. It's not too late for you to win. Is yung kwento ng pagkamatay ni Lazarus. And yung verse nga natin dyan, yung John 11:21, sinabi ni Marta kay Jesus, Panginoon, kung nandito kayo, hindi sana namatay ang kapatid ko. So parang sinisisi pa si Jesus. Kasi anong nangyari niyan, nalaman naman talaga ni Jesus yung report na may sakit yung minamahal mong si Lazarus. Ganyan. Ngayon, ang ginawa niya, nagpa-delay siya. Diba? Para kung sino sa inyo nagbabasa ng Bible ng mas malalim, diba? Ginawa ni Jesus ang magpalit para mas lalong mag-glorify si Lord. Na hindi niya lang papagalingin basta-basta si Lazarus. Anong gagawin niya? Pag namatay, bubuhayin niya. Kaya nangyari? Di ba? Pagkatapos nun, nilapitan ni Marta nga, si Jesus, iyak-iyak siya, Panginoon, kung nandito ka lang, sana buhay pa si Lazarus, ganyan-ganyan. Pero, sabi ng kwento, di ba? John 11:35, umiyak si Lord, di ba? Jesus wept, pinakita niyang may concern talaga siya, mahal niya yung mga magkakapatid na yon, si Lazarus, Marta, tsaka Mary. Pero after nun, ano na nangyari? Sabi ng John 11:43, pagkasabi niya nito, umigaw siya, Lazarus! Lumabas ka! Di ba? At pagkatapos nun, may lumabas. Di ba? And sinabi ko na yun sa inyo, ang dahilan bakit may pangalan. Kasi pag sinabi lang ni Jesus, lumabas ka! Lahat ng nasa libingan, labasan yan. Kasi powerful yung word ni Jesus, di ba? Pero in-specific niya, Lazarus! Iglesia! Parang gano'n, di ba? Yung parang may talagang in-specific niya, kaya si Lazarus lang yung lumabas. And pagkatapos nun, sabi? John 11:44, at lumabas nga ang namatay na si Lazarus na nababalot pa ng tela, ang mga kamay at paa at may takip. Ganyan, na tela ang muka. Di ba? Isipin niyo maigi, tuwan-tuwa si Marta, Mary, yakap agad. Amoy libingan, di ba? Tapos, sinabi ni Jesus? Sinabi ni Jesus sa kanila, kalagan niyo siya at, palakarin. Diba? ang seryoso naman kasi yan, yung scenario na yan. Pero kahapon kasi nung minemeditate ko, comedy yung naiisip ko. Yung nag-iiyakan, yung parang nakapanood na kayo ng gano'n, yung parang teleserye. Yung parang, yung kunwari, naligtas na yung, mahal na mahal kita, tas doon pa maghahalikan, ganyan-ganyan, tas yung kontrabida, nandyan, nababarili na sila. Parang gano'n yung naisip ko kay Jesus. Yung parang, hindi pa kalagan nyo siya, bilisan nyo na, kalagan nyo siya, at palakarin, parang gano'n. Kaya parang natatawa ko kagabi. Ayan. Tapos, yun nga, ano ang message ng Panginoon dyan? Basahin natin. 1, 2, 3, go. Hallelujah! Amen, di ba? So kung nasa libingan ka ngayon, na ikaw ay nilibing, di ba, mabubuhay ka ulit. Amen? At may mga pagkakataon ganun din sa mga pangarap natin, ambisyon, mga goal sa buhay. Minsan, nalilibing, di ba? Nalilibing sa limot, nalilibing sa mga sakit, di ba? Nalilibing sa kung san-san. Pero in the name of Jesus, pwedeng mabuhay ang lahat ng yon. Amen. Amen. And last nga na kwento natin, syempre hindi rin papahuli si Jesus, di ba? Na si Jesus namatay siya nung tinatawag nga na Good Friday, di ba? Tapos, yun nga, alam natin na Black Saturday, ayan, nasa libingan siya, pakita natin yung picture. Naakala ng lahat talaga, patay na siya.
Di ba? Kahit ang demonyo, di ba, tumatawa na, humahalaklak. Humahalaklak. Tumatawa na, lumalaklak pa. Humahalakhak. Di ba? Yung demonyo. Di ba? Na parang iniisip niya, tagumpay na ako. Napatay ko yung Mesaya. Di ba? Pero sa ikatlong araw, ano nangyari? Nabuhay na si Jesus na mag-uli. Amen? Di ba? Kaya sabi mo sa katabi mo, ngayon, mukha kang patay. Pero, sabi mo, pero mabubuhay ka rin in Jesus' name. Yan, totoo yan. Natatawa tayo, pero totoo yan. Di ba? Ngayon, parang mukha tayong patay, mukha kang ewan. Pero darating ang time, maniwala ka sa Panginoon, mabubuhay ka in Jesus' name. Sabi mo sa katabi mo, mabubuhay ka in Jesus' name. Amen. Di ba? Kaya yun, nung Wednesday, dun sa mga hindi nakapanood, panoorin nyo sa YouTube, yun nga yung religious spirit, overcoming religious spirit. Sinabi ko dun yung mga yung mga kabataan ngayon, na ang hilig nilang magsabing nonchalant sila. Nonchalant daw. Pero OA, di ba? Nonchalant kasi, pag sinearch nyo yun, walang pake, poker face, walang emosyon ng muka. Pero hindi ganun ang kalooban ng Diyos. Gusto ng Panginoon, mabuhay ka. Diba? Kaya nonchalant ka ngayon, darating yung time, mabubuhay ka. Amen? Kasi ang nonchalant, pag yan lumubha, hindi na yan nonchalant, zombie na yan. Diba? Kaya pag nag-care group, describe yourself, zombie. Huwag naman ganun, diba? Kaya ngayon pa lang, i-rebuke na natin yung mga term na yan, ha? Huwag kayong makiuso lang na nonchalant-chalant ka. Diba? Ang alam lang namin noon, chalande, hindi nonchalant. Diba? Ang daming mga uuso ngayon eh. Pero yon, again, tatandaan natin. Kaya nga sabi nga dyan, it's not too late for you to pursue purpose for your life. Kasi it's not too late to become all God wants you to be. Diba? Halimbawa, kaya sa nung may kausap din ako, sabi ko, huwag kang mag-alala kasi nararamdaman ko rin yan. Nararanasan ko rin yan. Lalong-lalo na mga kapatid sa mga 20 years old pataas, mga 20 to 30, nararamdaman nila yon. Yung parang iniisip nila, parang kada social media nila ayaw na lang nilang tignan. Kasi iniisip nila yung mga kasabayan nila, bakit sila ganito na, na sila, parang yung successful na sila, ako ganito pa rin. Diba? Sila parang graduating na. Kumbaga, kaya parang dito, talagang kinakausap tayo ng Diyos na it's not too late, 'di ba? And mamaya di ba, magti-tributes to graduate tayo, 'di ba? Kumbaga ibabash. Hindi, yun nga natin, parang aanohin natin, i-appreciate natin yung mga graduating na. And meron kasi kung parang medyo parang takot every time na nagti-tributes to graduate kasi may mga di ba, kumbaga parang kasabayan tayo na umalis dahil lang sa tributes to graduate. Kasi nga, parang nakikita nila na graduate yung iba, pero sila hindi. Pero ang sinasabi ng Panginoon sa atin ngayon, it's not too late. Di ba? Hindi pa huli ang lahat. Makakagraduate ka din, di ba? Amen! 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 Ayan, so bayad ko yan. Yan, kailangan, tama yan, mga nag-i-amen tayo. Di ba? Kasi ito sample niyan. May isa sa Amerika ata, may isang widow, parang na-widow siya ng 40 years old. Tapos, ngayon, di namatay yung asawa niya, di ba? Tapos meron siyang 4 na anak. Pero alam nyo ba, ang galing nito, kasi hindi siya nagpadala dun sa pagkamatay ng asawa niya. Kung kailan siya nag-40 years old, dun siya pumasok ng university at pinurso niya yung kanyang dream. Diba? And to make the long story short, alam niyo ba itong babae na ito, naging professor siya sa isang prestigious na university. Diba? All because hindi siya nag-give up. Hindi siya sumuko. All because alam niya na it's not and it's never too late. Amen? Alam niyo, meron akong ito true to life talaga to. Talagang sinasaluduhan ko pa rin siya hanggang ngayon. Classmate ko siya, then nung nagpastor ako, parang it so happen, ang galing kasi nung high school ako, kinakausap-kausap niya na pala ako para maging Christian na ako.
Di ba? Naalala niyo yun yung police kong ano. Tapos, sinesharan ako nung high school yun, kaso hindi ko siya iniintindi. Ngayon, nung nagulat siya kasi nung kami ay ako, graduate na ako, tapos nagpastor na ako, siya yung isa rin sa mga sumuporta sa akin. Tapos tinanong ko siya, bakit pala nung nasa PL mo na ako, hindi kita nakikita? Tapos ano ang sagot niya sa akin? During those times na first year college ako, second year college ako, third year college ako, nandun pala siya sa bayanan. Tapos alam niya kung ano ginagawa niya, nandun siya sa gitna ng kalsada, nagbebenta ng basahan. Diba? Nag-aaral ako noon Tapos graduate na ako ng college, dun pa lang siya papasok ng first year college. And alam niyo, after ng mga ilang taon, bumalik siya sa akin, nag-Starbucks kami. Alam niyo kung ano na siya ngayon, magiging lawyer na siya. Diba? Kasi bakit? Pinagpatuloy niya yung pangarap niya. Although nag-stop siya, diba, nung panahon namin, pero pinagpatuloy niya yun. Hindi siya kumbaga parang kasi sa mga ganong kabataan, lalong-lalo nung kabataan ko, mahalaga pa sa amin ang sinasabi ng mga tao. Lalong-lalo na sa inyo mga kabataan. Mahalaga pa sa inyo ang mga social status nyo, social media. Pero alam nyo, pag nagbigay ng pangarap ang Panginoon, huwag mong intindihin yung sasabihin ng iba. Just go and reach your dream, your goal. Amen? Kasi you never know, bukas makalawa, tagumpay ka na. Amen? Amen. Kaya every time na nagkikita kami, talagang, sir, di ba? Yung mga ganon. Kaya minsan, may mga ganon, yung parang, tsaka huwag kang titingin sa iba kasi iba ang kwento niya, iba ang kwento mo. Amen! Kinikilabutan ako. Diba? Kasi basta merong mga tao talaga na kailangan yung mensahe na to. Diba? Kaya, yun. Sabi nga dyan, it's not too late to go back to school or start the project, write that book, finish that work, or receive your healing. Stop that bad habit, and so on. Tatandaan nyo, hindi pa huli ang lahat. Sabi, it is not too late for God to fulfill His promises in your life. Kasi bakit? With God, all things are possible. All things are possible to him who believes. It is not too late. Amen. 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 Kaya tingnan nyo, dito sa mga sinasabi ng Panginoon, ang ganda rin itong yung sa Habakkuk 2 verse 3. Sabi dyan, isulat ito dahil hindi pa dumarating ang takdang panahon para mangyari ito. Ngunit hindi magtatagal at tiyak na mangyayari ito. Kahit magtagal ng kaunti lang, hintayin mo lang. Bakit? Dahil tiyak na mangyayari ito sa takdang panahon. Okay po? So may mga delay. Pero mangyayari yan pag sinabi ng Panginoon. Kaya sabi nga, there is a time when something can become too late. Pero ano sabi dyan? Do the right thing now before things become too late for you. I pray it will not be too late for you. Have faith in God. Pero tingnan nyo to, i-claim nyo to ha. Picturean nyo, i-my day nyo, i-claim nyo sa buhay nyo to. Lucas 1:45. Claim nyo na kayo yan. Mapalad ka dahil naniwala kang matutupad ang sinabi sa'yo ng Panginoon. Amen? Amen. Di ba? Sa lahat ng mga estudyante natin dyan, di ba, na gustong graduate, sa mga working dyan na nag-iintay ng promotion, sa mga asawa dyan na nag-iintay na mabago ang anak, ang asawa, tatandaan nyo, mapalad ka kung naniniwala ka na matutupad ang sinabi sa iyo ng Panginoon. Amen? As for me and my house, we will serve the Lord. By His wounds, I am healed. Diba? Kapag pinapaniwalaan mo yon, blessed na blessed ka. Ang kawawa lang naman talaga na tao at ang taong talunan, yung hindi naniniwala. Diba? Yung parang walang ginawa kundi magduda. Sa mga nagdududa, yun, mahirap yun kasi magfe-fail lang ang bawat isa. Kaya natuwa ako kasi nakita ko tong post na to sa Facebook. Sabi dyan, never judge someone based on a season. Bakit? One season, David was a shepherd. The next season, he was a king. Galing na? Sabi, one season, Ruth was working in the field. The next season, she was owning the same field. Amen? Di ba? Sabi, one season, Mordecai was sitting outside the king's palace. The next season, he was inside the palace. Sabi, we serve a God who turns things around, the God of unmerited favor. Amen? Kaya in Jesus' name, di ba, magta-turn around
ang lahat ng bagay sa inyo at magkakaroon kayo ng pabor. Amen! Kaya nakakatawa rin tong picture na ito ng bata, oh. Yan, di ba? Na kahit ganun siya, ano ang tingin niya sa sarili niya? Yan, boss na siya, bossing na siya, di ba? Kaya dapat lagi yung tatandaan, ganyan din tayo. Di ba? Huwag niyong tignan yung sarili niyo na nandyan lang. Huwag niyong tignan yung sarili niyo na kawawa lang. Huwag niyong tignan yung sarili niyo na ganyan na kayo habang buhay. Tignan niyo yung sarili niyo as ano. Di ba? Di ba? Talagang mararating ko yan. Di ba? Kaya nga nung nakaraan, nagbabasa-basa ako ng book ni Doug Hayward Mills, na minsan daw, when it comes sa finances, tapos sa mga dreams and goals, talagang dapat daw, gayahin daw natin yung nasa mundo. Bakit? Kasi may pagkakataon, mas magaling pa daw sila. Di ba? When it comes sa mga ganon. Kunwari, sa finances, di ba? Kaya nga may tinawag si Jesus, may kinuwento siya sa gospel na parable of the shrewd manager. Kasi ang pinaparating nun na sabi niya doon, tingnan niyo yung mga nasa mundo, mas magaling pa silang mag-manage. 'Di ba? Kaya yun, basta naintindihan niyo kaya for example, sila John Maxwell, 'di ba? Nag-example sila ng mga nasa mundong mga tao. Pero syempre, eat the meat, throw the bones. Pero yun nga, kung sila mapangarap sila, dapat tayo rin. Kasi we serve a mighty God, we serve a powerful God, and we serve a loving God na mahal ka at ang gusto sa'yo, mapabuti ka. Amen? Naniniwala ka ba? Tingnan mo yung katabi mo kung naniniwala. Tingnan mo yung mukha niya, naniniwala. Sabi mo, naniniwala ka ba? Amen. Di ba? So, kaya yung mga, di ba, yung mga wordly nga, may mga kanta dyan, sa isang pangarap. Di ba? Yung mga ganon, yung mga, nung wordly pa kayo, di ba? Ako'y naniniwala. Di ba? Tapos may kanta rin si Mariah Carey nun eh. Mariah Carey ba yun? Tsaka yung, yung Impossible ba yun? A Miracle? Ay, yun, there can be miracle when you believe. Di ba? So, kung sila, di ba, may mga ganon silang kanta, ikaw din. Di ba? Aangat ka rin, di ba? Hindi ko lang hindi ko lang napapakanta sa inyo yung mga kinakanta noon nung ini-invite pa ako sa Doña Segundi na mag-speak. Kasi paulit-ulit 'yon. Yung like, aangat ang buhay ko. Yung mga matatanda. Yung payaman ng payaman. Talagang, sabi ko, nakakatawa naman itong mga to. Talagang, yun ang confession dito. Paganda ng paganda. Ganun. Tsaka tuwan-tuwa sila habang kinakanta nila yon. Dapat tayo rin, di ba? Ganun din ang kanta natin ng buhay. Paganda ng paganda, di ba? Yung mga payaman ng payaman, di ba? So, basta, yun, maniwala ka lang. Amen? Amen. Okay. So, sorry. Yun, okay. Tatawa ko. Mamaya ang bayad mo, ha? Kaya, okay. Tapos ngayon, bilisan lang natin. Kasi matatapos na yung time natin. Ibang message na to kasi, tawag doon, sinusulit ko talaga kasi next week nasa NHA ako, doon ako magpipreach. Kaya sasabihin ko na sa inyo yung 7 necessary qualities of a winner in life. O, taas ang kamay ng gusto maging winner. Ayan. So, dapat makita sa inyo to. Una, dapat ang attitude nyo, you believe in what you are doing. Di ba? Halimbawa, ikaw ay talagang tinawag bilang engineer o architect, tinawag ka bilang pastor, believe in what you're doing. Huwag kang paganto-ganto. Ang tawag doon? So, yung pa-sway-sway, di ba? Kung halimbawa, parang iniisip mo na, okay ka na. Ayan. Halimbawa, iniisip mo kung, yung parang, pastor ba ako o ganito, ganyan. Businessman ba ako o ganito. Ayan. So, dapat, naniniwala ka na yun yung pinapagawa ni Lord sa'yo para nang sa gayon, magtagumpay ka. Okay. Dalawa, know you have the abilities to succeed. Ayan. So, meron kang ability na magtagumpay. Di ba? So, ilista niyo yan, ha? Tatandaan niyo yan para nang sa gayon maging winner tayo. Tatandaan niyo na you can do all things through Christ, na you will be successful. Di ba? Sa Joshua 1:8, pagpapalain ka at aangat ang buhay mo pag nag-meditate ka ng Word of God. Number 3, keep your faith focused on your goal. Di ba? Ito naman yung dapat ang pananampalataya mo nakapokus sa goal mo.
sa next time, sasabihin ko naman sa inyo kung ano yung mga dapat na goal natin. Pero yun nga, ang unang ultimate goal natin, to be like Jesus. And yun nga, dapat mag-focus tayo doon. Number 4, never look at the winds and the waves. Example, yung mga circumstances natin, di ba? May goal ka, ngayon, dapat mag-focus ka doon. Ano man ang mangyari sa sitwasyon, focus ka lang, di ba? Ang sample nga natin dito, si Peter, di ba? Na ang goal niya dapat si Jesus, lumapit siya kay Jesus. Pero dahil nakita niya yung wind and waves, di ba? Lumubog siya. So, ganun din. May mga goal tayo minsan, pero dahil nga may mga nararanasan na tayong problema, nawawala yung mga pag-fix natin ng ice. And then number 5, realize that no doesn't just mean no. It often means no. Ayan. Ibig sabihin nito, may tinuturo lang kasi si Lord. Minsan, makakaranas ka ng mga failure, pero tatandaan mo, there are no mistakes, only lesson learned. Diba? Kaya, alam ko na ang gagawin sa susunod. Kaya, magiging successful ka na. Kaya naalala ko nga, di ba, yung sabi ko sa inyo, nag-take ako ng exam sa LTO, buti na lang, di ba, pwede pang i-take ng i-take. So, una, bumagsak kasi hindi ko alam yung iba. Pero nung pangalawa na, dahil alam ko na yung mali ko, di ba, napasa ko na. So, ganun din. Sa mga pagkakamali natin, hindi natin alam, yun yung stepping stone para pumasa tayo sa next season ng buhay natin. Okay, pang-anim. Encourage yourself. Yan, 1 Samuel 30 verse 6. Ito yung, di ba, yung lahat against na kay David. Tapos, at the same time, pwede nyo rin mailagay dito yung kwento niya tungkol kay Goliath. Di ba, naalala nyo yung haharapin niya si Goliath, pero walang naniniwala sa kanya. Di ba, walang mga, parang nag-encourage sa kanya kahit si Saul. Parang iniisip ni Saul, di mo kaya yan. Di ba? Pero anong ginawa ni David? He encouraged himself in the Lord. Sa pamamagitan ng gre-review ng mga faithfulness ni Lord sa kanya. Sinabi niya, niligtas nga ako ng Panginoon sa mga leon at oso eh. Diyan pa kaya? Di ba? Sa hindi tuling yan. Di ba? Sa supot na yan. Di ba? Kasi uncircumcised ang tawag, di ba? Kaya yun, minsan, there are times na pag wala kang naririnig na encouragement mula sa pamilya mo, di ba? Pamilya mo na nga lang, dinadown ka pa. Di ba? Kapatid mo, asawa mo, kaibigan mo, hindi naniniwala sa'yo. Di ba? Encourage yourself. Di ba? Minsan ganun din, di ba? Kung na rin magpapapayat ka, di ba? New Year. Oh, papapayat ako. Ngay January na, papapayat ako. Magda-diet ako. Ano sabi ng pamilya mo? Where? Di ba? Sabi ng kapatid mo, where? Sabi nung kaibigan mo, where? Di ba? Walang naniniwala. Kaya dapat, you have to choose na i-encourage sa sarili. Hindi, kaya ko yan. Papayat ako. Diba? Parang ganon. Naintindihan? Amen? Diba? Kaya minsan, may mga pagkakataon din na kung may goal ka, napaka-helpful na wag na lang sabihin. Sa mga feeling mo, hindi maniniwala. Diba? I-share mo na lang dun sa mga kagaya mo na nangangarap na maging ganon, ganyan. Diba? Naintindihan? Sa pwedeng ipag-pray ka, sa may concern sa'yo. Naintindihan? Amen. Wag kang yung, sasabihin mo agad, bibili ako ng trend next time, next year. Huwag mo sabihin sa mga hindi naniniwala, di ba? Sabihin nila, may house and lot na ako next week. Ganyan. Huwag niyong sasabihin kapag may agad sa inyo ang Panginoon, di ba? Naalala niyo si Joseph, di ba? May panaginip siya, vision, na pinagkaloob ang Panginoon. Sinabi niya sa, mga kapatid. Kaya di ba? Nahadlangan, ginawan pa siya ng masama. Diba? Kaya yun yung dapat nating iisipin. Pag walang nag-encourage, sarili. Amen? Ako, ginagawa ko yun. Pag uwi ko na ba, galing ng preaching mo kanina. Diba? Kahit inaantok, galing mo pa rin. Diba? Kahit hindi ka kinamagaling, powerful ka, effective. Diba? Mga ganon. Diba? Yung parang minsan si mama na lang naniniwalang pogi ako eh. O edi pangalawa na lang ako. Diba? Harap sa salamin, pogi-pogi mo. Diba? At least may dalawa. Si mama at saka ako, di ba? So, encourage yourself in the Lord. Di ba? Amen? Amen. Di ba? Lumalago ang buhok mo. Di ba? Talaga, ang galing-galing. Di ba? Pa-isa-isa. Di ba? Kaya gano'n. Grabe ang tawa. Di ba? Kaya, yun yung iintindi. Lagi nating gagawin. Okay? Sasabihin mga sa katabi mo, encourage yourself.
Sabi mo, kapag wala na, ikaw na lang talaga. Di ba? Walang nagsasabing maganda sa'yo, edi ikaw. Di ba? Humarap ka sa salamin, maganda ka, maganda ka. Di ba? Sabi mo, 7 times para mangyari. Di ba? Abracadabra, maganda ka. Di ba? Super ano. Di ba? So, yan. And then next naman, last na lang, ito, never give up. Para manalo ka, anong sabi dyan? Never give up. Di ba? Alam niyo yung ano, yung parang isang tribo na in-interview, bakit kayo sa tuwing sumasayaw kayo, umuulan talaga? Sumasayaw silang gano'n. Kada sumasayaw kayo, umuulan talaga. Hindi talaga pumapalya yun. Alam niyo ang sagot ng mga taga-tribo, kasi hindi kami tumitigil sa pagsayaw hanggang umulan, di ba? Kaya talagang hindi nagfe-fail, di ba? Hindi talaga hanggat walang ulan. Kaya effective na talagang kapag masayaw sila, umuulan. Yun naman pala kasi, they never give up. So, ganun din. Sa buhay natin, alam nyo, ma-reach din natin yung goal natin. Talagang malalabanan natin tong kasalanan na to. Maiiwas natin ng pagsisigarilyo, paglalasing, kapag hindi tayo nag-give up. Kasi pag sumuko ka agad, Pastor, lasenggo na siguro talaga ako. Humihit-hit talaga ako ng marijuana, Pastor. Diba? So, kung ganun ka, wala. Diba? Mag-fail. Pero yun nga, ito, isasama ko lang kasi ang gandang sabi nga, when you feel like giving up, don't. Diba? Kapag nafe-feel mo, parang gusto mo na mag-give up, wag. Sabi, the attack may be intense, the adversity more than you can seemingly bear, but never give up. Sabi nga, ito ang attitude ng winner. A winner persists even in the face of defeat. Kaya siya nagiging panalo kasi hindi siya hindi siya tumitigil. Kaya kanina, di ba, nakakatawa yung video. Kasi akala ng runner, siya na yung panalo. May hindi sumusuko, siya tuloy. Di ba? Kaya maraming mga ganon, di ba, na hindi sumusuko. At nawa, isa ka nga doon. Okay? Tapos, ito naman yung sinabi ng two-time nominee for US President na si Adlai Stevenson. Ito nakakalungkot to. Sabi, on the plains of hesitation lie the blackened bones of countless millions who at the dawn of victory lay down to rest and in resting died. Di ba nakakalungkot? Kasi kung kailan malapit na yung victory nila, doon pa sila nagpahinga at sa pagpapahinga nila, doon sila namatay. Kaya tayo rin, sa buhay din natin, huwag tayong susuko. Huwag tayong magpapahinga. Diba? Sabi nga ni Tatay Dan, tsaka nang pahinga, pagpatay na. Diba? Huwag ka susuko hanggat hindi mo nare-reach yung goal mo. Diba? Kaya nga nakakatawa. For example, si Pastor JM din, diba? Lagi kong kino-compliment yun kasi nagawa niya yung hindi ko nagawa noon. Diba? Kasi ako noon, pag ang sakit na ng gitara. Diba? Yung piano, hindi ko diba? Yung sa drum set, hindi ko mapagsabay yung mapaghiwalay. Yung paa ko, tsaka kamay. Diba? Pero siya, lahat nagawa niya yung ganun. Sabi ko, anong secret mo? Kuya, hindi lang naman ako sumuko Araw-araw ako nagpa-practice, tsaka talagang kinukulit ko yung sarili ko. Diba? Kaya siya naging ganun. Kaya, every time din, na parang feeling natin, mag-give up tayo. Diba? Persist. Huwag ka susuko. Diba? Minsan din, dyan sa ka-light group mo, sukong-suko ka na, pero hindi mo alam, isang sampal na lang pala, magbabago na. Diba? Hindi, joke lang. Isang pray. Diba? Isang pray, magbabago na. Amen! Amen. Diba? Kaya nga sabi, persistence and obedience are keys to success in life. Diba? Amen? Pag di kayo nag-amen, di ko tatapusin tong preaching ko hanggang 2:00. Amen! Diba? Kaya sabi nga, your victory may be just around the bend over the next hill. So persist until you cross the finish line. Nandun na Kaya tawirin mo na, huwag ka nang sumuko. Di ba? And ito, maganda rin to. There may be times, ayan, para sa mga e-bike nation, mga ka-e-bike, there may be times in your life when you feel like you're only driving 5 miles per hour. But here's the good news. Through persistence, you will reach your destination. Amen? Amen. Di ba? Pag feeling mo parang ang bagal. Di ba? Ano ba naman to? Di ba? Pero ang good news, you will reach
the final destination. Makicharge ka na nga lang sa kapitbahay. Hindi, yun nga. Di ba? Makakarating ka rin doon. Sabi nga, dati nung kabataan pa kami, laging ang tumatatak sa preaching sa amin ni Bishop Paul, yung pag sa takbuhin daw na Kristiyano, it is okay lang daw na maging slowly pero steadily and surely. Kesa dun sa ang bilis-bilis, tapos ang bilis din mawala. Diba? Yung skyrocket na Kristiyano, kung tawagin, active sa lahat, oh. Kahit saan, inatinan. Diba? Kahit ano, bida-bida nung una. Tapos, asan siya? Sana. Pero maganda yung slowly but surely. Hindi, Pastor, ano muna, ganyan-ganyan. Diba? Pero nakikita mo, consistent. Laging nandyan. Talaga naman, hanggang dulo, kasama mo. Amen? Diba? Sabi mo sa katabi mo, okay lang mabagal. Basta sigurado. Diba? Amen. Diba? Kaya nga, diba, yung kahit yung suso, naintay ni Noah sa Noah's Ark, kaya hanggang ngayon, may suso pa rin. Diba? Kasi inintay niya yun. Talagang, hintayin na yung couple na suso. Diba? Kaya na-save. Kaya ang message natin, diba? Kaya nga dito, it's not too late for you to win. Amen? So, yun lang po. Tapos na ang message natin. Palakpakan natin si Lord. And sa mga gusto naman tanggapin si Lord, di ba? Tatandaan natin sa lahat ng mga feeling nyo, makasalanan tayo, di ba? Feeling natin, huli na ang lahat para sa atin. Sabi nga dito, it's not too late to give your life to Jesus now. Accepting Him as your Lord and Savior. Don't wait until it is too late. Kasi bakit? Kailan ba huli na ang lahat? Kapag nandun na sa impyerno. Diba? Pero hanggat nandito ka pa at binibigyan ka pa ng pagkakataon ng Panginoon, ibigay mo na yung buhay mo kay Lord. Diba? Magsisi ka na sa kasalanan mo, magbago ka na, diba? Sabi nga dyan, there's no rest in the grave. Sabi, it is appointed for men to die once, but after this, the judgment. Diba? Kaya sa lahat ng mga hindi pa tinatanggap si Lord bilang Diyos at tagapagligtas, this is the day of your salvation. Tanggapin mo na siya. Diba? Again, sa mga hindi pa nakakaalam, ako nga, diba, isang tao lang ako pero dalawa ang birthday ko. Una, November 13, 1989. Tapos, pangalawa, February 11, 2007. Kasi bakit? Ba't ganun ang birthday ko? Ba't dalawa birthday ko? Kasi dun sa pangalawang birthday ko, yun yung spiritual. Na pinanganak ako ulit, dun ako yung tinatawag ng John 3:3 na na-born again. Yun yung araw na sinabi ko sa Panginoon, Lord, magseseryoso na po ako sa'yo. Lord, gusto ko na pong sumuko sa'yo. Gusto ko na pong sumunod sa'yo. Kasi ako, aminado ko, wala talagang kwenta yung buhay ko nung time na wala pa ako kay Jesus. Aral, bahay. Diba? Pag nagiinuman yung mga tito ko, ako rin, punta ako sa kanila. Diba? Kainin ko yung mga pulutan nila. Diba? Pag may mga sugalan, andyan din ako. Diba? Kukunin ko yung mga sobra-sobra. Diba? Tsaka, yung kalibaw, pag mga nasa school, punta ako sa festival, lilibutin ko yun. May time, talagang nalibot ko buong festival. Wala naman akong bibilin. Diba? Kasi ganun ang buhay ko noon. Walang direksyon, walang halaga, walang kwenta. And maybe some of us, may mga ganun tayo na kasama dito. Na parang go with the flow ka lang. Diba? Pero this day, sinasabi ng Panginoon, di ba, pwede mo siyang tanggapin. Nang sa gayon, magmula ngayon, di ba, i-direct na ng Panginoon yung buhay mo. At doon napapasok na pwede ka nang manalo sa buhay. Amen? Kasi sabi nga ng Bible, di ba, sabi nila bishop, ng mga pastor natin, nag-uumpisa talaga ang buhay when Jesus comes in. Di ba? Pag pumasok na si Jesus sa buhay mo, doon pa lang magsisimula. Pero kapag wala si Jesus sa iyo, tatandaan mo, you are always a failure. Di ba? Marami kang magiging losses. Di ba? Pero pag si Jesus ay nasa iyo na, you will always win. Amen? Kahit may problema, kahit bad situation ang meron ka, pero you will always win. Amen? Amen. Tayo tayong lahat.